Yan, si John Calvin, isa siyang spiritual leader nung time ng basta sa Geneva dati ganun. Tapos dahil leader siya, ang ginawa niya, madami siyang mga pinaban. Yan, pinaban niya yung mga sugalan, tapos pinaban niya yung mga nagbabar, ganun. Parang bawal yung mga nagsasayawan na mga malalaswa, ganyan. Tapos may mga din siya na pinaban niya rin lahat ng mga, yung mga immodest manamit, ganun. Wala pa ba? Yan, tapos may mga din siya na pinaban niya rin lahat ng mga yung parang mga bright colors, ganun. Kasi parang inaano niya na wala, bawal masaya, ganun. Parang siya, KJ siya, ganun. Wala, nasira yung font. Sige. Tapos, ayan, sabi nga, all outward displays of joy, pinagbawal niya yun. Kaya, kunwari, yung mga neon, ganun, bawal yan, bawal dito. Yan, walang magsusuot ng ganyan. Yung mga, yung mga yellow, ganun. Basta parang mga matitingkad na kulay, bawal. Kaya, yan. Tapos, may mga din siya na, yun nga, praise God, di ba, may mga ganun siyang pinagbawal na bawal nga magsugal. Kaso, pati nga yung mga pag-e-express ng mga tao ng joy, pinagbawal niya rin. Tapos, next po. Hindi, meron dyan ako sa flash drive. Kaya mo yan, Carl. Yan, tapos may mga din siya doon na may isang lalaki nga. Ayan. May iba pa din. Yan, pinagban niya rin yung mga music, tapos lahat ng mga musical instrument. Basta ganun, parang lahat ng mga form ng entertainment, pinagbawal niya. Tapos meron itong nakakatawang nakakatawang kwento pa tungkol sa kanya. Next po. Yan, sabi dyan, one man was fined for smiling during his child's baptism. Naisipin niya, binyag ng anak niya, pinagmulta siya kasi ngumiti siya, ganun. Kaya parang na, grabe naman, pinagbawal, ba't ganun, ang sama-sama, ganyan. Yan, pero hindi yan yun na, yung picture lang yan sa Canva lang yan. Tapos next po. Yan, sabi nga din, alam nyo ba, yung mga religious leaders nga daw, parang kahit nung time ni Jesus, meron silang ganun na inaano nila, yung parang bawal magsaya. Parang ito nga yung example din na yung mga, parang mga religious leaders nga na inaalis nila yung joy sa, sa mga, pagkilala natin sa Panginoon. Nasira yung font. Yan, sabi dyan, sa Luke 19:37, ito yung time na, na bumalik nga si Jesus, di ba? Tapos, di ba, may pinauna siyang mga disciples niya. Sabi niya, kunin niyo yung asno, ganyan. Tapos, nung andun na, di ba, nakasakay na si Jesus doon. Tapos, yung mga tao, ito nga yung ginagawa nila. Sabi niya, nang pababa na siya sa bundok ng mga olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Yan, next po. Sinabi nila, pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, purihin ang Diyos sa langit. Para isipin nyo, nagre-rejoice yung mga tao dahil nga, parang, maayos na yung relationship nila sa Diyos, diba? Tapos ito yung, yung mga religious leaders, yung mga Pharisees. Ito yung sinabi nila. Next po. Yan, sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo. Parang sinasabi na, patahimikin mo yan, ang ingay nila, ganyan. Parang nagre-rejoice nga yung mga tao. Tapos, yun pa yung time na niladlad nila lahat ng mga balabal nila, ganun. Tapos sila na, yun nga, parang nagsisigawan na sila na, kasi nga, yun nga si Jesus nga, diba, sinave sila. Tapos, ito yung sabi ni Jesus, pero sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri. Kaya di ba kunwari sa atin, may mga tayo na, yung parang may mga shouts tayo dati na, yun nga parang, dati nag-amen tayo, ganyan, parang may mga tayo kapag nagpe-praise, nag-aan tayo na, hallelujah, di ba, parang thank you Lord, parang nagsisigaw tayo ng ganun. Pero yun nga parang may mga time, di ba, nawawala yung mga ganung shout natin. Tapos next po.
Wala sa flash drive. Wala, nalungkot na ako. Hindi, joke lang. Yan, tapos, sayang naman. Yan, tapos ito nga yung yung shout, yan, kaya yung title niya. Yan, yung shout with a great shout. Yan, yung term na shout with a great shout, nabanggit siya sa Joshua. Yan, Joshua 6:5, tapos sa Joshua 6:20. Yan, parang judgment tuloy yung PowerPoint ko. Parang judgment tuloy. Yan, Joshua 6:20, 1 Samuel 4:5, Ezra 3:11, Ezra 3:13. Yan yung mga na meron silang na isipin nyo sigaw na ngayon, tas pa great pa, 'di ba, na sigaw. Tapos yan pa, next po. Sabi intindihin nyo na lang, hindi ako judgment. Yan, sabi nga, yung joy daw, sabi dyan, joy has a voice, yan, expressed in laughter and in a shout. Yan, na yung joy daw natin, dun, di ba, na-express natin siya sa, sa mga pagtawa natin, di ba, kapag nagtatawanan tayo, pag sumisigaw tayo, parang, yung kunwari, pag nakapasa ka, sinasabi mo lang ba na, yay, nakapasa ako, di ba, may expression na, yes, nakapasa ako, di ba, parang anong-ano ka ba na tuwan-tuwa ka, ganun. Kaya, may mga pagkakataon daw na minsan yung mga tao, parang yung masayahin naman daw sila, pero pagka daw nasa church, parang inaano daw nila na, ay, nasa church ako, dapat, banal. Yung parang, parang ang connotation nila na holy kapag tahimik lang, kapag, parang, napaka-formal, ganyan. Pero, may mga, nga, di ba, na sinasabi doon na may, expression. Tapos pa, next po, kunwari, ayan, kapag di ba, kunwari kayo, may mga intrams, may mga nanonood ng liga, di ba? May mga nanonood ng volleyball. Yung pag may tumatama na, na bolo, di ba, hindi ka naman, wow, ang galing tumama, di ba? Parang, yun, di ba? Parang may ka. Yung yun, di ba? Parang ka na, tontawa ka, kahit di ka naman talaga marunong sa basketball, parang ka na, uy, naka-shoot, di ba? Yung parang may mga ganun daw na, nagsisigawan. Pero, tingnan nyo daw dito, kapag sa church, ganito daw yung mga tao. Yan, yung parang okay. Amen. Parang sobrang parang inaano nila na grabe, parang yun nga, yung joy, ganun. Parang nakikita lang yung church na ay dapat serious dito, bawal magtawanan. Uy, nagpe-pray. Parang lahat sinaway, ganun. Kaya sabi nga dito, para daw tayong ganito, yung parang aso na, yan, yung parang aso na binilalagyan ka ng busal, ganun. Tapos parang inaano mo na, bawal ka nga kasing bawal kumahol, bawal mangagat, di ba? Parang ganun daw na minsan yung church daw, nasa silence din daw na, pagkadating nga daw sa mga ganyan, na parang pag may mga praise, pagka may mga tayo, di ba? Tapos may mga time din na, pag nagpe-pray tayo, di ba, parang minsan may talaga sa'yo na, no, gusto ko talaga iba. Yung parang gusto mo talaga sumigaw, Lord, parang parang may mga inaano ka na gusto mo talagang lakasan boses mo, ganyan. Pero may mga time na naiisip natin, nasa church ako, may mga ganun, di ba? Pero sabi nga dito, yan, may mga yan, sabi dyan, many have lost, their shout. Yan, pakuha na lang ako ng cellphone ko. Tapos may dun sa downloads. PDF na lang. Para hindi na nakakaya sabihin ni judge mo ako. Hindi, dun kay Carlan. Yan. Tapos yan pa, next po. Yan, sabi nga dyan, di ba, yung many have lost their shout. Ibig sabihin nga, parang may mga time na tayo na, may mga shout of faith tayo na nawi-withhold. Kasi nga, parang meron na tayong mga, na iniisip natin, bawal to, bawal yung ganyan. Tapos may mga din tayo na, nawala na, hindi, wala nang gana, ganyan. Kasi nga, din, parang sinasabi nga dito, ayan, thank you Lord. Paano po muna dun sa kabila? Ayan. Yan. Pero may mga nga daw doon na
tayo, iniisip kasi natin, okay na yun, naranasan ko naman na yung joy kay Lord, diba? Pero may mga pagkakataon nga daw na kunwari yung isang taong may sasakyan na magpapaga siya ng kunwari, sabi mo ipapa full tank niya yun, tapos para sabi niya, okay na to, full tank na to, kaya na akong dalhin nito hanggang sa hanggang saan ko gusto. Pero ang totoo nun, diba, nauubos at nauubos yun. And same thing daw sa atin na may mga pagkakataon na tayo, yung mga encounters natin kay Lord, parang inaano natin na okay na to, kaya na ako hanggang rapture neto, di ba? Pero yung totoo, dapat nga daw, from time to time, di ba, lagi nating nararanasan yung ganong encounters natin sa Panginoon. Kasi nga, every time na may mga encounters tayo kay Lord, lalo tayo na-feel, di ba, ng joy niya. Tapos pa, next po. Yan. Sabi nga din dito, some people don't understand it when we shout, it's spiritual. Kunwari, pag tiningnan, kunwari isipin nyo taga Jericho kayo, tapos nakita nyo dun sa labas ng mga walls nyo, ba't may mga umiikot na ba't ang dami nila nag-iikot-ikot sila dito? Tapos parang, alam mo yung lagi, kunwari nagkakape, parang imagine ninyo lang, na nagkakape yung taga Jericho, tapos pagka dungaw niya, umiikot na naman sila. Parang na siya na hanggang 7 araw. Parang na nakaraan, isa-isa lang ngayon, ang dami parang ganun. Tapos biglang sisigaw, di ba, hanggang na parang sa iba, parang di nila nakikita yun na may instruction kasi si Lord. Pero yun nga yung doon na, parang dapat ma-realize natin na yung mga shout natin minsan, si Lord nga yung nag-o-ordain nun. Parang may mga nilalagay si Lord sa atin na, sige, magpuri ka, ganyan. Tapos mamaya may mga, nga din dito na nakaka-encourage. Tapos pa, next po. Yan, sabi nga dito sa 1 Samuel 4:5, ito yung example ng mga sumigaw nga, di ba, sa Bible. Sabi dyan, nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa kampo, sumigaw ng malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa. Noong time na to ng mga ng Old Testament, yung kahon ng kasunduan na yan, ang nire-represent niya, di ba, yung presence ni Lord. And tayo din, parang may mga time, di ba, na kapag nare-receive na natin yung presence ni Lord, pag nandun na tayo, parang hindi nga natin yung sarili natin na ang saya-saya natin, na-express natin yung mga natin, na parang may mga time na hindi, bahala kung yung itsura ko, di ba, kasi nga, nandun ka na sa presence ni Lord. Pero, pag conscious pa rin nga daw tayo sa itsura natin, parang iniisip natin, magpipicture yung mga ganyan, parang, na pa rin tayo, wala pa talaga tayo dun sa pinaka-presence na yun ni Lord. Kasi nga, kapag nandun na tayo sa Holy of Holies, diba, wala na, kahit na anong distraction, parang hindi mo na mapapansin. Kasi nga, kasama mo na si Lord. Tapos, sa presence, sa presence ni Lord yan. Tapos pa, next po. Yan. Ito din yung isang sa Isaiah 40 verse 9. Sabi diyan, kayong mga nagdadala ng magandang balita sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umakyat kayo sa mataas na bundok at isigaw ninyo ang magandang balita. Ito din, 'di ba, when it comes sa mga pag-share natin, parang may mga din tayo na minsan nahihiya pa tayo, di ba? Yung parang pa tayo na, ay baka marinig nila ako, nag-share ako, baka mali-mali pa yung mga sinasabi ko, ganyan. Parang nako-conscious din tayo. Pero sabi nga dito, di ba, parang may tayo na, yung boldness nga, kasi nga alam natin, di ba, word of God to, na kapag nag-campus, di ba, parang may mga na tayo dito na, yung parang kahit ang liit, grabe naman to. Di ba, parang may mga ganun. Naalala ko dati si Maymay kasi, yung yung minawantuhan niya si Bernan, tapos parang nabanggit siya ni Pastor sa preaching, sabi ni Pastor, si Maymay, ang liit-liit. Pero yung boses, kala mo, ilang burn na yung parang, alam mo, yung kala mo, ganun ka, yung mga kaharap niya, di ba? Pero, may mga ganun tayo na, na boldness nga dapat, and authority na pinapractice. Kasi, alam natin, di ba, salita ng Diyos yung, pinipreach natin, sinishare natin. Yan, next po. Yan, sa John 11:43 naman, ito naman din si Jesus mismo, di ba? Sabi nga, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice. Yan, yung Lazarus comfort. At yun nga, di ba, yung nabuhay si Lazarus, na parang kahit si Jesus din mismo, may time din, di ba, na talagang, yun nga yung loud voice na yun, na din yun, yan. Na hindi natin pwede sabihin na, hindi kasi bawal sumigaw, bawal yung mga malalakas boses, hindi spiritual pagka maingay, gano'n. Pero, yun yung diba, na kahit si Jesus naman din, diba, gano'n yung ginawa niya. Tapos may din, pa-next po, yan, sa 1 Thessalonians, ito naman yung pagdating ni Lord, diba? Sabi nga, for the Lord Himself, shall descend from heaven with a shout.
Yan, sabi nga, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ayan din naman, di ba, kapag ka, yan, muli nang dadating, may shout din, di ba? Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, wala naman, hindi naman biblical yung mga pagsigaw, kasi lang yan, maingay lang talaga kami. Pero yun totoo, di ba? May mga spiritual na mga implications, yung mga shout natin. Tapos pa next po, yan. Kaya, ito yung yung 7 different shouts na na-mention nga sa Bible. Yan, una, yung shout for help. Kunwari sa atin, 'di ba, may mga time na may mga sinasabi lang naman tayo, 'di ba? Uy, tulungan mo naman ako ganyan. Pero kapag kami mga tulong, 'di ba, kunwari sa mga sa mga nasusunugan, hindi naman sila nag-aano na tulong, 'di ba? Wala namang gumaganon kasi syempre parang na yun 'di ba? Kaya parang may mga ganun na sa nalulunod din, 'di ba? Parang may mga tulong, 'di ba? Parang anong yung boses, 'di ba, na may mga sigaw. Tapos yan pa next nga po, yung isang example nga natin dito, yung kay Peter nga. Yan, sabi nga yun daw yung pinakamaiksing prayer, 'di ba, na record sa Bible. At sabi doon, buti nga daw hindi na si Peter, 'di ba, na Ama namin na makapangyarihan. Parang ang ano pa nung intro niya, di lumubog na siya doon. Pero ang sabi niya lang, 'di ba, Lord save me. 'Di ba? Na ganun lang yung sinabi niya, at yun nga, 'di ba, nakita natin na niligtas siya ni Lord. Kaya parang may mga pagkakataon din sa atin, 'di ba, na ako naranasan ko din yan. Yung parang Lord, penging ganito. Tapos parang na maya-maya meron na agad ganyan. Tapos may mga time din na nagpe-pray ako na Lord, penging work, ganun, nagsasampay lang ako. Yung parang bigla-bigla mo lang nasasabi, pero ina-answer ni Lord. Kaya may mga ganun tayong mga, din na yung mga shout, yan, di ba, shout for help, na dinidinig yun ni Lord lahat. Tapos yan, next po. Yan, yung isa nga din, sabi dyan, shout to God because He is your help in time of trouble. Yan, and He'll never leave you nor forsake you. Kunwari yung isang tatay, may sino ba? Basta si John Hagee kasi, yung anak niya si Matt Hagee. Tama ba? O si Matt Hagee. Yan. Tapos parang may daw na tinuturuan niyang magbike yung yung anak niya. So sabi nung anak niya, Dad, wag kang aalis ha, ganun. Parang wag mo akong iiwan, ganun. Di nagpepedal na daw nagpepedal na daw yung bata, ganun. Tapos nung nakita niya na parang, hindi na ako ni Papa kasi natakbo na daw yung tatay niya sa kasabay niya, ganun. Tapos nung parang nakita niya nga na hindi na siya hawak, na nalaglag siya. Tapos parang nung pinapagpagan na yung niya, yung dumi kasi nga natumba na siya. Sabi ko, di ba wag mo akong iwan? Sabi naman ng tatay niya, kung hindi kita iniwan, parang hindi, hindi kita iniwan, kundi hinayaan lang kita. Na minsan daw kasi tayo, lagi daw iniisip natin na, wala, iniwan ako ng Diyos. Pero in reality, may mga time na ginagawa si Lord na hinahayaan niya tayo para matuto tayo, di ba? Parang may mga time na hinahayaan tayo ni Lord para ma-apply natin kung ano yung mga natututunan natin sa Bible, di ba? Kaya sabi nga dyan, yung He will never leave you or forsake you. Wag daw nating isipin na pag may nangyari lang na, di ba yung sinasabi nga, hindi lang nakakain, pinabayaan agad ng Diyos, di ba? Parang may mga lang tayo na, yun nga yung nararanasan natin na mag-grow tayo sa faith natin sa Panginoon. Na hindi niya tayo iniwan, di ba? Kundi hinayaan niya lang tayo. Tapos next po, yan. Ito naman yung kay King Asa. Yan, nagpray din siya noon na humingi nga din siya ng tulong, 'di ba? At nakita rin natin sa Bible na in-answer din 'yun ng Panginoon. Sabi diyan, and Asa cried out to the Lord his God and said, Lord, it is nothing for you to help, whether with many or with those who have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on you. And in your name, we go against this multitude, O Lord. You are our God, do not let man prevail against you. Na sa Bible din, hindi lang naman si King Asa yung nagpray, 'di ba, na humingi ng tulong para proteksyonan yung yung Israel, 'di ba? Pero sa dami na yun ng mga prayers ng mga hari, nakita natin yung pagpaprotekta ng Panginoon, 'di ba, sa mga Israelita. And same thing din sa mga buhay natin na madami ding mga ginagawa si Lord na mga pagpaprotekta sa atin, iniingatan niya tayo, 'di ba? Every time rin na tumatawag tayo sa kanya. Ito mahaba yung prayer niya, pero 'di ba si Peter, nakita na, Lord, save me, di ba? Pero, yun, ina-answer ni Lord lahat yun. Tapos next naman, pangalawa, ito naman yung shout for freedom. Yan, may mga time, di ba, kapag, kunwari,
na ano ka, nakulong ka sa isang kwarto, hindi ka naman mag-ano na, tulong, tulong. Yung parang, no? Parang hindi ka syempre maririnig kasi, nalak ka doon, di ba? Parang, ano ka talaga na, tulong, pakawalan niyo ako, di ba? Parang may mga, doon yung mga tao na sisigaw talaga. Na tayo din, may mga time na, pag nandun na tayo sa mga spiritual bondages, meron tayong mga kasalanan na hindi natin masuko-suko. May mga time na, yung shout daw pala natin, na kahit inaano lang natin na, Lord, di ba, parang maano lang tayo na Jesus, di ba, parang ganon. Pero ina-answer pala ni Lord yun. Kasi nga, may mga time na alam ni Lord na tayo mismo, di natin, yun nga, di ba, hindi natin kayang i-save yung mga sarili natin. Kaya ito yung isang, natin, example. Yan, sa Psalm 146:7, sabi dyan, He gives justice to the oppressed and food to the hungry. Parang yung sa food to the hungry pa kayo nakarelate, diba? Pero sabi dyan, the Lord frees the prisoners, diba? May mga, yung gumagambala sa atin, parang may mga lies na parang kinukulong tayo, diba? Pero si Lord, pinapalaya niya tayo. Every time din na tumatawag tayo sa Kanya, para yun nga, i-set free tayo. Tapos next verse. Yan, sa John 8:36 din. Ito yung sinabi, di ba, na, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya, yun nga yung dito na may tatlong Bible characters. Yan, na ito yung, lit pala. Yan, una sabi dyan, when you call upon the Lord, yan, just like Lazarus walked out, yan, of death, clothes, yan, di ba? You'll walk from death unto life. Naalala nyo, di ba, si Lazarus, hindi naman personally si Lazarus yung tumawag kay Jesus, di ba, yung mga kapatid niya. Pero siya mismo, di ba, tinawag siya ni Jesus na, Lazarus, come forth. Na nakita natin paano rin talagang parang nabuhay ulit, di ba, si Lazarus. At tayo din, di ba, lahat tayo, tinawag tayo ni Jesus sa mga natin, di ba, tinawag tayo, niligtas niya tayo. Na ganun din, yung mga bagay na, yun, di ba, sinasabi nga ng Bible na dead to sin na tayo dapat. Na ganun din, di ba, na binuhay na tayo ulit ng Panginoon nung tinanggap natin siya. Tapos yung kay Zacchaeus din, sabi dyan, when you call upon the Lord, just like Zacchaeus, yan, who was delivered from sin, yan, you walk from sin into salvation, di ba? Na dating makasalanan, di ba, parang ang dami niya ring mga pandaraya, pero ang ginawa pa rin, di ba, nagkaroon pa rin ng salvation. Sabi nga, when you call upon the Lord, just like Bartimaeus, naalala niyo, di ba, si Bartimaeus yung sumigaw na, Jesus, son of David, di ba, parang siya talagang, yung parang, tiningnan pa siya tuloy ng mga tao. Pero yun nga yung sabi dyan, yan, who needed the Son of David to open his blinded eyes, the blindness of your yesterday vanishes, and now you can see God's plan and purpose in all things. Yan, kung may mga time na blinded tayo sa nakaraan natin, na inisip natin, hindi tayo magagamit ni Lord, di ba? Pero ito, di ba, ino-open ni Lord yung mga mata natin. Tapos pangatlo, yan, ito naman po yung shout of restoration. Lahat ng mga shout na to, 'di ba? Sample to ng lahat to shout of faith. Parang iba-iba lang sila ng mga 'di ba? Iba-iba lang sila ng major, 'di ba? Parang iba-iba lang sila ng mga talagang pangangailangan, pero lahat to shout of faith, 'di ba? Sabi nga, yung restoration na to, ito yung time ng nasa walls of Jericho. Yan pa, next po. Yan, meron kasi silang meron kasing doon na sinabi, 'di ba, parang iboblow nga yung yung horn. Yung horn daw na yun, hindi yun yung sa mga Bible scholars, sa mga Bible scholars, alam niyo yung 'di ba, yung shofar na 'di ba, na yun yung madalas na binoblow. Pero sabi doon, yung daw, yung trumpet na yun o yung horn na yun, na na blino nung time na yon na ng pang 7th day, 'di ba? Tapos naka 7th na ikot na sila. Ang tawag daw doon yung jubal. Na yung jubal na yon, yun yung root word ng yun yung root word ng jubilee. Tapos lang daw talaga, yung ginagamit lang yun kapag na jubilee. Ibig sabihin yung yun nga yung parang lahat ng utang na-cancel, ganun. Lahat ng mga slaves, pinalaya, ganyan. Parang yun na celebration talaga, tsaka talagang restoration. Na sabi nga doon, hindi daw yun, hindi daw basta-basta na lang na horn yung blino nung time na yun. Kundi, din, parang yung horn na yun, nagsasabi rin na, parang restored na lahat, gano'n. Na nung time na,
nag-fall, 'di ba? Yung walls of Jericho. Lahat ng mga nag-occupy doon sa lugar ng promised land, tinanggal lahat ng Panginoon, 'di ba? Kasi nga nalaglag 'yun lahat. Tapos noong time na kinuha na nila lahat ng gamit doon sa lugar na 'yun, 'di ba? Inalis nila 'yun. Na parang doon pinapakita na kay Lord na 'to lahat. Ibig sabihin, ganun daw yung pag-aano ng mga Israelita no na grabe sa amin na 'to, kay Lord na 'to lahat, ganun. Tapos sabi nga doon, hindi daw 'yun yung yan, pa-next po. Hindi daw 'yun yung yung shofar na naririnig nila pagka ayan. Yung shout strategy nga daw. Yan, sabi nga, may daw doon, na kunwari doon sa 6 na araw na yon, parang may yung mga commentators na buti daw yun nga naniwala nga yung mga di ba? Yung mga Israelita kasi kunwari tayo pag yung parang may mga may mga nagaan pa na bakit daw, di ba? Parang may mga yung kailangan pa i-explain mo sa kanila lahat, ganun. Pero buti na lang yung mga nung time na yun, di ba? Talaga sumunod lang din sila. At sabi nga, yung daw na yun, yung shout strategy na yun, parang may mga ginagawa rin si Lord na din sa atin, sa mga personal na mga buhay natin, di ba? May mga time na na kunwari may mga pinagpe-pray tayo, di ba? Tapos parang inaano natin na, Lord, iniyak ko na lahat di ba? Baka it's time na na shout of faith na, di ba? Yung gawin natin. May na nung nakaraang OPM kasi namin, na yung parang pumunta akong church, tapos alam niyo yung planado na yung iyak mo, gano'n. Yung parang ka na, ready ka na mag ng luha mo, ganyan. Para alam mo na paano ka hihikbe, yung mga gano'n. Parang parang niready ko yung sarili ko. Tapos habang nagpe-pray nga nun, nagpe-pray in the Spirit, tapos parang nakikipag-deal ako kay Lord na, but Lord, ba't ganun? Ba't parang di ako, naiyak ganun? Hala, ba ako ganyan? Parang wala na ba emotion ganun? Pero, noong time na yun, parang may ini-impress si Lord sa akin na, hindi na parang hindi na time to para iyakan mo yung mga ganyan, kundi, na, ilaban mo na. Na, baka ilan din sa atin dito, di ba? Na, may mga tayo na, Lord, iniyak ko na, pinag-pray ko na, di ba? Pero, may, parang, alam niyo yung time na para ilaban ulit. 'Di ba? Parang tapos na tayo dun sa mga time na inalipin tayo ng kaaway, masyado tayo naniwala sa mga lies, 'di ba? Sa lahat ng mga yung parang nililimit tayo, 'di ba? Pero it's time ulit, 'di ba, na lumaban at saka yun nga, 'di ba? Parang yung mga sigaw natin. Yan. Sabi nga din dito. Yan, they heard shofars telling them it was time to come to temple. Kunwari nung mga 'di ba, parang pagka narinig na nila yun, alam nila pupunta na silang temple. Pag narinig nila yun, alam nila may battle. Pero yung time na ng walls of Jericho, na nung blinow yung trumpet na yun, yung horn na yun, alam nila na hindi yun basta-basta na pupunta kami ng temple o kami, may battle kami. Kundi, nung narinig nila yun, kaya ganun din yung sigaw nila. Kasi nga, alam nila na, jubilee na parang ganun. Yung pakiramdam ng jubilee, ganun din yung, nila nung time na yun, na ni-restore ni Lord lahat ng mga bagay. Tapos next po. Yan, sabi nga dyan, what happens at Jericho is not just a shout of battle. Yung hindi lang sila kasi may laban. Sabi dyan, it's not just a shout of praise. Hindi lang din naman sila sumigaw kasi nagpupuri sila sa Panginoon. Pero sabi dyan, it is the sound of restoration. Yan, it means that righteousness has returned to the promised land. Na yun nga, lahat ng mga doon, di ba, yung mga kaaway nila, di ba, talagang din, tinalo nila. Tapos yung mga gamit nga, di ba, na nila. Inalis na nila, 'di ba? Parang may hinold lang si Achan, pero din 'yun, 'di ba? Parang later on pinaalis din 'yun. Kaya yung kumbaga walang bahid ng ng dating nagstay doon. Yan, tapos next po. Yan, sabi nga sa Joshua 6:20, so the people shouted, yan, when the priest blew, yan, the trumpets. Yan, yung trumpets na yun nga yung jubal kanina na root word ng Jubilee. Yan. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, yan, and the people shouted with a great shout. Ibig sabihin, hindi lang sila basta sumigaw, kundi, alam niyo yung sigaw na, parang mauubos na yung, yung hininga mo, yung parang kala mo last na sigaw mo na. Basta ganun yung, yung sigaw na ganun, na, ayan yung shout, with a great shout. Sabi nga, and, ayan, that the wall fell down
flat. Yan. So that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Yan, yun nga yung inano na nila, diba? Tinanggal na nila lahat. Tapos next naman po, yan. Ano yung una? Yan, shout for help. Pangalawa, yan. Tapos pangatlo, yan, of restoration. At ito naman yung pang-apat, yung shout of praise. Yan, sa ano, next po. Yan, sa ano daw dito, kunwari, di ba may mga, bawat isa sa atin, alam naman natin may mga, nagiging struggles tayo. Pero sabi dito, you've got a mountain, you need for it to move, but you're praising God that the mountain's there. Alam niyo yung parang may mga na dumadating na kayo sa ganung point na yung may problema ka pero hindi ka na apektado, ganun. Parang nagpe-praise ka pa rin sa Panginoon, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon kasi sinasabi, thank you Lord, may meral kong bilyo, may ipaprovide ka na pambayad, ganyan. Thank you Lord, may mga may mga kakulangan kami kasi alam namin ikaw yung magpupuno. Yung dumadating na ba kayo sa ganun na pinagpapasalamat niyo na yung mga problema, 'di ba? O yung mga nagiging natin struggles natin. Sabi din, you've got a battle that you know you've got to fight, but you're not afraid of the battle. Yan, you're praising God that you're going to be more than a conqueror through Christ. Diba? Yung parang, thank you Lord, may ganito, alam ko pag tatagumpayin mo ako, diba? Parang may mga na tayo dapat na gano'n na, nagmamatured na tayo sa pananampalataya natin. Kasi nga daw, yung shout of praise, yan, pa-next po. Yan, sabi dyan, sige nga po, pabasa nga po. Ayan. Sabi daw, kaya daw tayo nag-ano na, thank you Lord, di ba? Parang kahit na, 5 piso lang pera mo, di ba? Parang kahit na, may mga time, hindi umaayon yung mga, pangyayari sa gusto natin, di ba? Pero sabi dyan, meron daw tayong ganong, sigaw, di ba? Na, praise God, di ba? Parang may mga, tayo, kasi nga, sabi dyan, yung, alam mo sa loob-loob mo na, hindi kaya to ni Lord, di ba? Alam ko, may gagawin si Lord. Yun daw yung shout of praise. Yan. Tapos next po, sabi dyan, yung nga din. Wala ko sa mga picture. Sabi dyan, when you shout for praise, people who see through the eyes of flesh become frustrated with you. Yan, because they think that you're in denial. Yung parang inaano nila na, nagpupuri ka pa rin sa Diyos, ganyan na nga nangyayari sa'yo, di ba? Parang inaano nila na, alam mo, denial ka lang, tanggapin mo na, di ba? Parang may mga ganun. Pero ikaw, nakikita mo kasi na hindi may gagawin si Lord. Merong mga last minute miracle, merong mga gagawin na breakthrough si Lord, di ba? Parang alam mo na pag walang way, gagawa ng way si Lord. May mga ganun na tayong thinking. Tapos, sabi nga din dyan, pag tayo daw na mga anak ng Diyos, di ba? Pa-next po. Yan, sabi dyan, when you shout because you are a child of God, lahat naman tayo, di ba, anak ni Lord? Amen. Yan, sabi dyan, you're shouting to the one who has created the heavens and the earth. Di ba? Na-imagine, yung Diyos na sinisigawan, no? Di ba? Parang inaanom na, thank you Lord. Di ba? Siya yung gumawa ng langit at ng lupa, di ba? Parang heavens and earth. Na yung parang out of nothing, 'di ba? Nag-come up si Lord sa ganun kaganda na universe, 'di ba? Tapos may mga nga din na yung Diyos na pinupuri natin, siya yung nagsabi, di ba, na sige, pag tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo, di ba? Yung Diyos na may plano sa buhay natin, di ba? Parang, alam niyo yung kung kilala natin yung Diyos, di ba? Parang hindi na tayo nagiging na, Lord, kayo mo ba to? Di ba? Parang na minamaliit natin si Lord. Yan, sabi nga din, yung yung Diyos na na tinatawag natin o pinupuri natin kapag may mga nagiging battles tayo, 'di ba? Siya yung Diyos na yung alam niyo yung bilang niya yung yung buhok natin, 'di ba? Yung kahit may hair fall, updated si Lord sa parang naglagas, 'di ba? Pero bilang pa rin 'yon, 'di ba? Parang may mga din na lahat ng mga problema natin, iisip natin na Lord, kinalimutan mo na ba ako, 'di ba? Pero sabi nga, 'di ba, He watches over you. Yung parang madami tayong mga dapat na yung parang i-remind sa mga sarili natin na malaki yung Diyos. Yan, sabi nga din, yung tinatawag natin Diyos, 'di ba? Sabi ng Bible, He never sleeps, He never slumbers, 'di ba? Kaya may mga tayong ganun na, Lord, thank you kasi alam ko naririnig mo ako, 'di ba? Tapos next po,
Sige, sabay-sabay nga po tayo basahin natin. 1, 2, 3, go. He is not a God of sometimes and maybe. He is a God of might and majesty. He is all-powerful. He is all-sufficient. He is an ever-present help in time of trouble. Yung may power na din. He is all-sufficient. Yan, di ba? Pero yun nga, di ba? Powerful si Lord. Amen? Amen. Yan, kaya tayo powerful. Yan, di ba tayo matutulog? Yan, tapos next po. Yan, sabi nga dyan, yan, praise is what you shout whenever you see God's hand begin to move. Yung parang pagka nakita mo na may mga ina-answer na si Lord sa mga pinag-pray mo, sa lahat ng mga iniiyak mo sa Kanya, di ba? Parang may mga na tayo na, thank you Lord, parang nagsisimula ka ng magpuri kasi nga, yun yung di ba, nakikita mo na ayan na, kumikilos na si Lord sa mga sitwasyon natin. Tapos next po, sabi nga dyan, give God a shout of praise in spite of how impossible the situation seems to be. Yan, whenever you see impossible, remember that impossible is what God does best. Yan, sabihin nga natin, impossible is what God does best. Yan, ibig sabihin, major ni Lord yun na pag parang imposible na, si Lord bahala doon. Tapos next po, yan, ito naman yung shout of triumph. Kanina, di ba parang ano pa lang yan, shout of praise kasi nakita mo, may ayun na, nag-aano na si Lord, kumikilos na si Lord, nag-a-answer na siya. Ito naman, pinagtagumpay ka na ni Lord. Paano kayo sisigaw pag answered prayer na? Paano kayo sisigaw pag may mga financial breakthroughs na? Diba? Paano kayo sisigaw pag ligtas na pamilya nyo? Yan, di ba? Praise God! Yan, kaya sabi nga dyan, yung shout of triumph, di ba? Parang kailangan nating yung sarili natin na, yung marinig ng sarili mo na, oo nga, matagumpay yung Diyos, di ba? Hindi ako binibigo ng Diyos. Kasi parang may mga time na, alam niyo yung kakasabi natin ng mga negative, yung parang kahit tayo mismo, na na tayo, parang nabibingi ka na, kaya ba ni Lord to, di ba? Parang kaya, dumadating sa point na kahit anong encourage sa'yo ng mga kaibigan mo, parang iniisip mo na, hindi mo kasi alam, di ba? Pero hindi lang tayo aware na kasi tayo. Yung parang nagiging bingi na tayo dahil nga din sa mga sarili nating mga dineclare. Pero yung mga shout of triumph, di ba? Yun yung nagpapabukas ulit ng mga spiritual na mga natin, mga tenga, di ba? Para maalala natin ulit na, o nga, si Lord matagumpay siya. Tapos, yan, pa-next po. Yan, sabi dyan sa Psalm 118, naging favorite ko to kasi nga, kanta to ni Paul Wilbur. Madaming kanta si Paul Wilbur sa sa mga shout. Tapos naalala ko may ex-friend na parang may kaibigan ako dati. Tapos nagsasong lead siya. Tapos binati siya ni pastor ni Wawa kasi tawag namin kay pastor. Tapos sabi ni Wawa sa kanya, ang galing naman ni ang galing naman ni Phil. Nakakaano daw yung yung mga yan, parang habang pag nagsasong lead yung mga declaration. Sabi niya kasi, when we worship, the Lion of Judah roars, nagaganon siya. Tapos parang nilaglag ko siya. Sabi ko, hindi, kay Paul Wilbur, yun, parang nagaganon ako. Pero sabi nga, di ba, si Lord mismo, di ba, sabi doon, siya yung Lion of Judah. At alam natin, di ba, yung lion, yung roar nun, yung sakop daw ng roar ng lion, parang naririnig daw ng kahit malayo na. Basta may nakalimutan ko na basta may specific na lion na yung roar na yun ng lion, rinig pa hanggang Kaya siya daw yung na hindi naman daw siya malaki, hindi siya yung pinaka malakas, ganun. Pero siya daw yung di ba, yung parang yun, King of the Jungle. Kasi daw, merong yung roar niya na yun, na natitreaten lahat ng mga niya. Kaya di ba si Jesus, tinatawag siya na Lion of Judah. Kasi nga, ganun din, na pagka nandyan na si Jesus, wala, yung mga kaaway, di ba? Talagang talo sila. Kaya sabi dyan, shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. Sabi dyan, the Lord's right hand has done mighty things. Yan, sabi nga dyan, alam niyo yun, yung kunwari sa atin, sa mga buhay natin, di ba? Kailan yung huling beses na sumigaw tayo ng mga shouts of joy, di ba? Sumigaw tayo ng mga shouts of victory, na ayun yung promise ni Lord sa atin, di ba? Ibig sabihin nung magre-resound, alam niyo yung paulit-ulit,
Na parang, grabe naman to, ang daming answered prayers, di ba? Thank you, Lord, thank you, Lord. Na ibig sabihin, may mga ano tayo na minsan nami-miss out na natin kasi hindi na rin tayo nagiging thankful, di ba? Kahit sa mga simpleng bagay. Kaya maganda rin yun na binabalik natin yung sarili natin sa pagiging pagiging mapagpasalamat din. Kahit sa mga parang inaano natin na thank you, Lord, may nagbigay sa akin ng dos, di ba? Thank you, Lord, may nagpa-ayos din. Parang may mga ganun tayong tinithank you rin kay Lord. Yan, tapos next po. Yan, sige, sabay-sabay nga po tayo. 1, 2, 3, go. Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a... Yan. Yan, sabi dyan. Yung voice of triumph, hindi yung ganyan, hindi, joke lang. Yung voice of triumph, alam niyo yung panalo na tayo, di ba? Parang may mga ganun tayo. Tapos, nakakita, di ba, kunwari sa mga graduation, yung mga graduate natin dito. Kita nyo, di ba, paano nagsisigawan yung mga graduate, di ba? Woo! Di ba, parang anong-ano sila na graduate na sila, wala na di ba? Di ba, parang anong-ano na, grabe, na pagtagumpayan, di ba? Kasi nga, yung mga ganun, di ba, yun, voice of triumph yun, na parang makikita mo na, di ba, kahit, naalala ko sa amin kasi, bawal ihagis yung yung cup, gano'n. Nung nag-graduation kami nun sa, sa BNU, yung parang hindi napigilan, woo! Parang may, parang may lumipad na, siningnan namin lahat, nakulagot, parang may nagpalipad, parang gano'n. Pero, yung may mga gano'n kasi tayong tuwa, di ba, na hindi natin mapigilan. Kunwari, yung mga, yung mga babae, di ba, parang may mga time daw na, yung parang nirereklamo na, kasi nga, ito, pag masaya, lagi nakahampas, di ba, parang, uy, ano ba? Parang yung parang may mga gano'n na, parang binugbog na lahat ng niya. Di ba, parang sobrang tawa, di ba? Kasi may mga gano'n, di ba, na tayo, voice of triumph. Ayan, tapos next po, yan. Ito yung time nila, yan, ito yung time nila si Sennacherib at saka ni Hezekiah. Si, kasi, hindi ko alam kung, ito si Sennacherib. Yan, nag-search lang kasi ng picture, tapos naniwala na lang ako sa Google na, ayan nga si Sennacherib. Yan, pero sabi niya, nung time kasi na yun, may sila Hezekiah, yung parang siya na, basta umu-opposition siya, ganun. Parang ang time pa sa Tagalog na Bible, nagre-rebelde siya dun sa hari ng Assyria. Si Sennacherib nga yun. Si Sennacherib, siya, yung ganun. Tapos lahat ng mga matatalo niya, ang gagawin niya, kunwari natalo niya yung yung lugar na to, siya doon, kukuha siya nun ng mga tao, tapos sundalo niya na yun, ganun, kasi natalo niya yung ganun. Hanggang umabot ng, ang record ng Bible, 185,000 yung sundalo niya. Tapos parang nung na dumating sa point na si Hezekiah, alam niya na kasing susugurin sila. Parang nagpadala na siya ng letter na, sorry, nagrebelde ako, ganyan. Parang si Sennacherib, na siya na, ano ba pinagmamalaki mo, ganyan, ba't nagre-rebelde ka sa akin, ganyan. Tapos parang alam na ni Hezekiah na, sasakupin sila, susugurin sila. Knowing na yung Israel, di ba, maliit lang naman talaga siya. Yung 185 na yun, isang lang, tapos yun lahat, di ba? Parang, pwede nga, nakatenga lang yung iba dun, di ba? Parang nakatingin lang, galing, parang galing, kung di ba? Pero nung time na yun, si Hezekiah, ang ginawa niya, tumawag siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ganyan, ito yung mga, inalipos ka ni parang nagsambong pa siya, Lord, ito yung mga sinabi sa'yo ni Sennacherib, ganito ka daw, ganyan. Parang ang dami ng mga, Tapos nung time na yun, na nagpray na nga si Hezekiah, na siya, parang may message kay Lord, si Lord kay Isaiah na, hindi kayo matatalo, kahit nga isang pana, di makakatira yan si Sennacherib, parang ganun. Tapos nung time na yun na, isipin niya, 185, isang gabi lang, namatay yung lahat. Dahil lang dun sa angel na pinadala ng Diyos. And imagine kung ikaw si Hezekiah, di ba? Na, Lord, 185, pinatay mo na. Parang, gano'n ka magpupuri kay Lord, di ba? Na gano'n yung ni Hezekiah, kaya parang may siya na, shout for joy, parang gano'n siya na, na magpuri kayo sa Panginoon. Parang kung pwede niya lang sabihin na, niligtas na. Parang, pa siya na, yung kasi, yung time na yun si Hezekiah, na naalala ko kasi, parang ang sinasabing
yung parang nagbigay siya ng peace offering, gano'n. Tapos nagbigay siya ng parang 10 tonelada daw na, na pilak, gano'n. Tapos, 1 tonelada na ginto, basta gano'n. Tapos, yung di ba yung mga pinto nila dun sa yung mga parang covered ng gold, gano'n. Tanggalin yung gold, ibigay kayo, ibigay kayo Sennacherib, gano'n, para lang hindi sila sakupin. Pero nung time na yun, parang pa rin si Sennacherib na, hindi, ano ang pinagmamalaki mo, parang gano'n. Pero nung time na yun, di ba, angel ni Lord, parang inano lahat yun. Tapos si Sennacherib, buhay siya. Ang ginawa niya na lang, dahil nakita niya na bangkay na to lahat, wala na kaming magagawa dito, umalis siya. Tapos may sinasabi yung Bible na si Sennacherib daw, noong time na sumasama siya dun sa Diyos-Diyosan na, basta Diyos-Diyosan niya, gano'n. Ang ginawa ng dalawa niyang anak, pinatay siya. Na parang imagine kung ikaw si Hezekiah, nakita mo lahat ng mga pagtatanggol sa'yo ni Lord, di ba? Na talagang yung parang alam niyo yung effortless. Di ba? Yung parang, Lord, pray lang naman ako, tapos ito na yung ginawa mo, di ba? Kaya parang may mga pagkakataon sa atin na minsan hindi lang natin nakikita, pero yung mga ginagawa ni Lord sa atin, alam niyo yung parang wala tayong ambag doon. Yung parang wala si Lord lahat to, hindi ako pwedeng mag-take ng credit kasi nag-pray lang, umiyak lang ako. Parang Lord, nagdrama lang naman ako sa ganun. Pero parang in-answer ni Lord lahat, di ba? Kaya may mga nga din, may kasi, may book akong binabasa, yung title kasi nun, Ministry of Cheerfulness. Tapos parang talaga ako dun sa isang chapter na, na nandun, sabi dun, yun, don't let them see you sweat, ganun. Parang, yung alam niyo pag pinagpapawisan, di ba? Kunwari tayo pag reporting, parang may mga pinagpapawisan. Parang, ang lagkit ng pawis mo, di ba? Ang lamig ng pawis mo. Parang lahat na ng time sa pawis, inano na natin, gano'n. Kasi nga, parang tayo na iniisip natin, effort natin, ganito yung gagawin ko, ganyan, paano pag pangit, paano pag di, maayos, ganyan. Yung parang may mga tayong iniisip. Pero, sabi nga, di ba, may mga confession tayo, di ba, na, Lord, magkaroon ako ng mga effortless, at saka sweatless na mga victories. Ibig sabihin, si Lord lahat, 'di ba? Yung parang may mga tayo na minsan todo effort nga tayo, 'di ba? Pero pa rin tayo na ba't ganoon? Ginawa naman lahat pero ba't wala pa din, hindi pa rin nangyayari. Na baka yun nga, 'di ba? It's time na talagang natin ulit na Lord, ikaw lahat, 'di ba? Ibigay natin lahat kay Lord. Tapos next po, yan, sabi nga dyan, we shout unto the Lord, yan, with the voice of triumph. Na every time nga, di ba, na pinagtatagumpay tayo ni Lord. At sabi nga, sige pa, pabalik na nun. Yan, sabi dyan, some people shout out of fear. Yan, di ba, but in Christianity, yan, di ba, we shout in victory. Ibig sabihin, yung yung parang sumisigaw sila na, ah! Yung pag natatakot, di ba? Yung parang, ang sumigaw, parang na, okay, parang gumaganon. Pero eto nga, di ba, tayo, sumisigaw tayo kasi alam natin, matagumpay tayo kay Lord. Na parang yung parang may mga nakatabi kasi, si Poby kasi lagi niya inaasar. Pag nila-line up yon yung kinanta natin kanina. Yung sumigaw, ganun. Parang kasi, hindi kasi marunong sumigaw. Tapos sabi ko sa kanya, wow! Parang, ganun lang yung sigaw ko. Sabi ko, ba't ganun? Ang ganda na sigaw nyo. Parang, parang ganun pa. Tapos yung sigaw ko, parang ganun na. Pero, ayun naman, maganda naman. Yan. Tapos pa next po. Yan. Ito naman, sabi nga dito, yan, there's no victory without a shout. Sabi dyan, when you face challenges, yan, kapag may mga hinarap tayong challenge, sabi dyan, shout not in exasperation, hindi dahil pagod ka na, ayaw mo na, but in triumph. Sabi dyan, even when you're not happy, shout, di ba? Kahit di ka daw masaya, sumigaw. Sabi dyan, even now, shout aloud with the voice of triumph, it's an act of faith. Sabi dyan, shout and declare that you've won. The future can depend on your shouting, so don't keep quiet. Diba? Shout your victory. Na diba? Parang may dito na isigaw natin. Yung parang may napanood nga ako. Kila Rodney Howard Brown. Nang parang siya, nung altar call nila. Sabi niya doon sa mga nasa congregation, lahat ng mga isipin nyo daw, lahat ng mga lies na sinabi sa'yo ng kaaway, lahat ng mga naging problema mo ng mga nakaraan, o yung mga parang problema mo na naantagal-tagal, isipin mo daw yun lahat. Lahat ng mga tapos sabi niya doon, ngayon sigawan mo yan, lahat ng mga na yun. Tapos di sigawan na yung mga, parang ako din gaya-gaya din. Di gaya-gaya din ako. Parang nung kagabi
parang sobrang gaan nga sa pakiramdam. Tapos parang sa part ko, oo nga no Lord, parang may mga pagkakataon na, alam niyo yung, kunwari pag nagpe-praise and worship, ganyan. Yung parang, nung NHA kasi naalala ko yung lagi. Yung titingnan ka kasi sisigaw ka, hallelujah, tapos gagawin. Yung mga katabi mo. Tapos parang ang sama pa ng tingin. May isa kasi tayong nanay, ganun. Yung parang, ang kulit na, ganun. Hallelujah, thank you Lord. Ganun. Parang sigaw na sigaw ka, tapos saka ganun. Kilala nyo, dahil joke lang. Tapos parang sa part ko, ay, ano ba yun? Bakit ganyan? Nung high school, ang kulit-kulit nga namin, ganun, parang pwede naman kami, tapos ang kulit-kulit, ganun. Tapos parang siguro feeling ko din yun sa akin na, wag na nga ganun. Tapos minsan, kapag gino-joke ka ng mga tao na, yung sigaw mo, ganyan-ganyan. Pero nung nabasa ko nga ulit to, parang oo nga, yaan mo silang mairita, bahala sila, parang ganun. Kasi nga, yan pa next po. Yan. Sabi nga dun kasi sa wala pa ata yun pero mamaya. Yan, sabi dyan, next naman yung shout of joy. Yan, onti na lang po. Yan, sabi dito, yan, sa shout of joy. Yan, yung daw na to, a shout for joy is different than a shout of praise. Yan, or a shout of triumph. Diba kanina, meron tayong shout of praise, may shout of triumph. Pero sabi daw, ibang-iba yung shout of joy. Sabi kasi, because a shout for joy is something, yan, that is not based on circumstances. Kunwari yung shout of praise, diba? Sabi kanina, sumisigaw tayo kasi nakikita mo na ina-answer na ni Lord yung mga prayers mo, may mga ginagawa na siyang breakthrough, di ba? Parang may mga pagkilos na si Lord. Pero yun nga, nakadepende siya, di ba, sa mga circumstances. Pero etong shout of joy na to, hindi siya, iba siya. Ganon. Sabi nga pa, next po. Yan, sabi dyan, the thing about a shout of joy is that sometimes when you shout for joy, yan, ito yung sinasabi sa inyo, yung it irritates people. Yung alam niyo, pag sumigaw ka na, hallelujah, parang tapos ang sama ng tingin sa'yo. Yung parang, parang sa tingin pa lang, alam mo na pinagbabantaan ka na wag mo na ulitin. Parang may mga din na ganun. Yung parang alam mo yung masaya lang naman kayo, di ba? Nag-enjoy lang naman kayo, pero mag-pray kayo. Mag-pray kayo. Parang may mga na nag-enjoy lang naman, masaya lang naman, church naman po. Ganun. Pero sabi nga doon, it irritates people. Sabi nga, that's fine, let it irritate them. Yan yung sila mairita. Yan, kahit nga yung mga katabi niyo, yan nyo siya, bahala siya dyan, di ba? Sabi nga dito, yan, bakit hayaan lang natin? Ay, ang liit. Sabi dyan, di ba, hayaan mo lang sila mairita. Sabi niya, at tandaan mo, hindi naman sila yung dumaan sa mga pinagdaanan mo. Di ba? Hindi nila alam anong pinagdadaanan. Sabi dyan, hindi nila nilakaran, di ba? Yung mga valley na nakakalabas mo lang doon. Wala silang alam na wala ka palang pera, di ba? Sabi dyan, they never face the needs that you have in your life, di ba? Hindi nyo alam, di pa ako nakain. Diba? Parang may mga ganun. Sabi dyan, they never sat in the doctor's office and listen to the diagnosis that pronounce your death. They never seen the battles and they never fought the fights. Sabi dyan, they never carried the burdens and they never felt the yoke, that yoke broken. Diba? Na wala, hayaan mo sila kasi hindi naman nila alam saan nanggagaling yung sigaw mo na yun, diba? Hindi nila alam ba't ganun ka magpuri sa Panginoon. Hindi nila alam na, wala kang alam, diba? Parang ano pa tayo, diba? Kaya, yun yung mga natin na basta hayaan natin sila kasi nga, parang alam nyo yan, it's between, you and the Lord. Yan, tapos mamaya rin may, encouragement. Yan, pa next po. Yan, sabi nga, whenever you shout for joy, don't you worry about who it irritates, di ba? Hindi na daw natin iisipin sino yung titingin, sino yung lilingon, sino yung naglilista ng noise. Sabi dyan, just focus on who it gives glory to because He is the one who has made a way where there seems to be no way. Di ba? Kaya, yun yung natin na wala, para to kay Lord, di ba? Yung sigaw na to, shout of triumph ko to para, sa Panginoon, shout of joy ko to sa Panginoon. Tapos pa, next po. Yan, sabi dyan, ito yung sa time ng, kila Ezra.
Yan, babasahin ko lang. Nagpuri sila at nagpasalamat sa Panginoon habang umaawit ng napakabuti ng Panginoon dahil ang pag-ibig niya sa Israel ay walang hanggan. At sumigaw ng malakas ang lahat ng tao sa pagpupuri sa Panginoon dahil natapos na ang pundasyon ng templo. Ito nung time na to, na alam niyo yung walang malat, ganun. Tapos, alam ko yung time nila, Ezra, yun yung yung parang kahit sa yung sa government nila ganun, parang binigyan pa silang supplies. Kaya ganun din sila yung nagpupuri nung time na natapos din yun. Tapos sa verse 12, yan, sabi dito, nandoon ang maraming matatandang pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya na nakakita noon sa unang templo. Umiyak sila ng malakas nang makita nila ang pundasyon ng bagong templo at marami rin ang sumigaw sa galak. Na-imagine yung time na to may umiiyak, may mga masaya, ganun, parang na iba-iba na. At sabi nga sa verse 13, yan, sabi dito, ngunit, yan, hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak dahil napakaingay ng mga tao at naririnig ito sa malayo. Na-imagine nung time na yan, di ba? Wala namang uy, ano ba? Wala namang ganun na nananaway. At sabi nga, ganun daw ka na grabe daw, na hindi mo na ma-recognize sino yung naiyak, sino yung masaya, ganun. Kasi nga, grabe na daw yung na pagre-rejoice nila sa Panginoon. Tapos next then, yan, ito yung mga na-record na shout of joy, di ba, sa Bible. Sabi dyan, ngunit, magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa inyo, magsiawit sila sa kagalakan. Ingatan nyo silang mga nagmamahal sa inyo upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Yan, next po. Ito naman yung English. Yan, but let all those that put their trust in you ay indeed rejoice. Yan, let them ever shout for joy. Yan, sabi nga yung shout for joy, because thou defendest them, and let them also that love thy name be joyful in thee. Yan, next verse po. Ito naman sa Psalms 101, kayong mga tao sa buong mundo, eto nga, di ba, hindi na to mga lang naniniwala kay Lord o mga Kristiyano, di ba, kundi lahat daw, di ba. Sabi dyan, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Yan, next po. Yan, ito naman yung kanina, yun nga yung shouts of joy and victory. Yan, pa-next po. Yan, sa Isaiah 12:6, sabi dyan, sumigaw kayo at umawit sa gala, kayong mga taga-Sayon, sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling ninyo. Diba? Na tayo yan, isipin nyo, sumigaw kayo at umawit sa gala, kayong mga taga-Sendalite Putatan, diba? Sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos, diba? Na nasa piling ninyo. Diba? Amen. Tapos next po. Yan, Zechariah 9 verse 9, sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo. Isipin nyo si Lord na mismo to, kaya hindi natin ayaw ni Lord ng mga maingay. Kundi sabi pa nga ni Lord, diba, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Sayon, diba, ang lungsod ng Jerusalem, dahil, diba, ang inyong hari ay darating na. Isipin natin, diba, si Jesus yan. Dadating na si Lord, wala naman siya. Sabi dyan, matuwid siya at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at darating na nakasakay, diba, sa bisirang asno. Yan, next po. Yan, ito naman yung last na, ito yung shout of the king. Yan, ito ng time ni Balaam, di ko na kasi nalagay din yung picture. Yung pinapa-curse ni Balak, di ba, yung Israel sa kanya. Tapos ito yung sinabi ni Balaam sa Numbers 23 verse 21. Sabi dyan, no misfortune is seen in Jacob, o yung sa Israel nga. Sabi dyan, no misery observed in Israel. The Lord their God is with them. The shout of the king is among them. Yung hindi niya, parang inaano ni Balaam doon, di ba, na wala, hindi to maka-curse. Kasi nga, nasa kasama nila ang Diyos. And sa atin din, di ba, bilang mga tumanggap tayo sa Diyos, kinikilala natin ang Diyos bilang tagapagligtas natin. Ganun din yung pagpoprotekta, 'di ba, na ginagawa ni Lord sa atin. At sabi nga, 'di ba, yung shout of the king is among them. Na ibig sabihin nung next nga po. Sabi ni John Wesley, yung daw na yun na shout of the king, sabi diyan, such joyful and triumphant
shouts as though wherewith a people congratulate the approach and presence of their king. Alam niyo yung pag dumarating yung hari na nanalo sa labanan, ganun daw yung yung shout of the king na sinasabi. Na alam niyo yung sigaw na matagumpay, ano to, panalo to yung hari namin na to, ganyan. Sabi nga, when he appears among them upon some solemn occasion. Yung parang isipin niyo, ang tahimik nung lugar, tapos dumating yung hari, panalo siya. Wala lahat yon yung yung okasyon nila na yun, kahit gano'n yung kasolemn, magsisigawan yung mga tao kasi nga dumating yung hari na matagumpay, na nanalo siya sa anumang laban. Ganun daw yung shout of the king din sa mga buhay natin, na nagre-resound daw yun, na kahit yung mga kaaway, di ba, parang pag alam nila na pinagtagumpay na tayo ng Panginoon, wala na, parang hindi na nila tayo yung parang hindi ka na mabangga, parang ganun. Kasi nga, alam nila na may kasama natin si Lord. Sabi dyan, asan ako? Yan, or when He returns from battle with victory. Yan, this expression implies God's being their king and ruler, yan, and their abundant security and confidence in Him. Diba, na ganun ka-secured yung Israel na, alam niyo yun, parang grabe, ito na yung mga plano ng kaaway sa kanila, pero ganun yung pagpaprotekta ng Panginoon, diba? Sobrang, daming mga ginawang pagko-cover ni Lord sa kanila. And same thing din, diba, sa mga buhay natin, nung tinanggap natin si Jesus sa mga buhay natin. Tapos next po, yan, sabi dito, sa conclusion natin, I wonder how many times does God have to move before we're willing to give Him the shout of praise that He's worthy of. Yung parang, na hanggang gaano ba katagal, parang ano pa ba ang kailangan patunayan ng Diyos. Tapos next po, may mga dito ang ganda kasi nito. Yan, sabi dyan, how many displays of power does He have to perform before we recognize the greatness of our God? Diba? Sa mga buhay natin, gaano pa ba, ilang miracle pa ba yung kailangan i-perform ni Lord, diba? Sabi nga, how many Red Seas have to part? How many Jerichos have to fall? How much fire has to come from heaven? Alam niyo yung kay Elijah, diba? Na yung fire ng heaven, parang pinakita doon yung kapangyarihan ng Diyos. So sabi din dito, how many furnaces does He have to show up in? 'Di ba? Na nung time na kinasama niya si Shadrach, Meshach at Abednego, ilang ganun pa ba na kailangan magpakita si Lord, 'di ba? How many resurrection mornings do there have to be before we recognize that our God is great and He is greatly to be praised. Yung parang ilang resurrection morning pa ba, di ba? Yung Sunday na yun na nabuhay ulit si Jesus, ilang ganun pa ba yung kailangan natin para maniwala na makapangyarihan yung Diyos, di ba? Na He is greatly to be praised. At sabi nga dito, sabi dyan, ito yung di ba, na ano man yung mga sinasabi ng mga tao sa atin sa mga expression of worship natin, di ba, sa expression ng joy natin. Sabi dito, it is not what we shout. Hindi naman kung ano yung mga sinabi natin, hindi naman magic word yung hallelujah, di ba? Hindi naman mga mga magic words. Pero hindi doon nakasalalay. Sabi diyan, it is not why we shout. Hindi rin kung bakit. Ba't ka ba sumisigaw? Ano bang meron? Ang dahilan mo? Sabi diyan, it is not when we shout. Hindi rin yung kung kailan, di ba? Kung praise and worship, sumigaw ka ba, nagpe-pray habang nasa inyo ka, di ba? Hindi daw yun kung kailan. But it is to whom we shout that gives us the victory. 'Di ba? Yun daw yung kung kanino ka nagbibigay ng sigaw na yun. 'Di ba? Kanino mo binibigay yung shout for help? 'Di ba? Yung shout ng victory, ng joy, 'di ba? Kung kanino, 'di ba? At sabi nga diyan, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go. Thank you for being the Lord our banner. Thank you for being our triumph and song. Yan. Tapos next po. Yan. Sabi nga dito, shout unto God with a voice of triumph. Diba? Lift your voice and declare a season of restoration. Yung parang ikaw mismo, magdedeklara ka sa sarili mo na tapos na, time na to para ma-restore ako, diba? Sabi dyan, lift your voice and declare a time of victory. Na ikaw mismo, magdedeklara ka sa sarili mo na matagumpay na ako, diba? Alam ko, I am more than a conqueror, diba? Through Christ. Sabi nga, lift your voice and let God arise, diba? And His enemies be scattered. Yung inaano mo ulit na, Lord, ikaw yung Diyos, di ba? Ikaw yung makapangyarihan Diyos. At sabi nga dito,
child of God, yan, the time has come to shout these walls down, di ba? Ano mang mga walls, yung mga nasa harap mo ngayon, di ba? Pwede mong sigawan yan, pwede mong sabihin yan, di ba, na fall down, di ba, in the name of Jesus. At alam natin, di ba, may gagawin si Lord. Tapos, meron pa po ba? Yan. Kaya yung nga dito, sa mga pagpipray nga po natin, 'di ba, na ano man yung mga shout na meron tayo ngayon, pwedeng may ilan dito, 'di ba, na nag-aano tayo na, Lord, tulungan niyo po ako, 'di ba? Lord, palayain niyo po ako, 'di ba? Lord, i-restore niyo po ako. 'Di ba? Magkaroon tayo ng mga shout ng praise, shout ng mga triumph, 'di ba? Yung mga joy na 'yan. Alam natin na naririnig lahat ni Lord 'yun. At sabi nga, may din tayo, yan, yun parang tayo mismo, magkaroon na rin tayo ng alam mo yung enough is enough na. Yung parang, alam mo yung kung alam mo sa sarili mo na, nung mga nakaraan, parang talunan ka, parang ang dami mong, ba't ganito, parang nagpe-pray naman ako, ba't ito yung mga nangyayari sa akin, di ba? It's time, di ba, na ibalik natin ulit yung mga pagko-confess natin, di ba? Yung mga faith confession natin, yung mga faith declaration natin. Kaya, ngayon pa-pray tayo.